Anong gagawin mo kung yung taong pinakakinatatakutan at pinakamakapangyarihan sa lahat ay bigla ka nalang gustong ipaligpit? Ito yung pinaka-kontrobersyal, pinaka-pinag-uusapan at pinaka-daring na retelling ng Disney movie ever, ang Snow White. Bago ko simulan ang recap na to, pinapaalala ko lang na yung mga magiging opinion ko ay base sa kung ano yung nasa movie. Hindi ko i-include dito kung ano yung mga external na nangyayari sa movie katulad ng issue na kinakaharap ng actress na si Rachel Zegler na gumanap na Snow White. So si Snow White ay ipinanganak during a snowstorm, kaya siya pinangalanang Snow White. Years later, nang mawala ang kanyang ina dahil sa isang malubhang sakit, nagpakasal muli ang kanyang ama sa isang napakagandang enchantress. Nang ang kanyang ama ay magsagawa ng isang kampanya laban sa mga nagbabanta ng kaguluhan sa kanilang kaharian, ay hindi na rin ito nakabalik. Nang dahil dito, minana ng enchantress o ng kanyang stepmother ang trono ng kanyang ama. At si stepmother na ngayon ay evil queen na, ay ginawang katulong si Snow White sa kanyang palasyo. Yung mga tao sa kaharian nila ay hindi rin masaya sa kung paano mamuno si Evil Queen. Natauhan si Snow White sa hindi magandang sitwasyon ng mga tao sa kanila nang mahuli niyang nagnanakaw ng patatas si Jonathan, na later on ay magiging love interest niya kasi wala nang prinsipe. Dahil dito, tinangka ni Snow White na kausapin at kumbinsihin si Evil Queen na maging mapagbigay at maging mabuting reyna sa kanilang nasasakupan kung paano pinamunuan ng kanyang mga magulang ang mga ito. Pero tumanggi si Evil Queen. Ang sabi niya hindi ro kailangan ng mga tao ang kindness. Naging mas malala pa yung sitwasyon ni Snow White nung tinanong ni Evil Queen yung magic mirror who's the fairest one of all, at ang sinagot nito ay si Snow White at hindi siya. Nang dahil dito, tinangka ng Evil Queen na ipaligpit si Snow White. And as we all know, hindi kinaya ng huntsman na iligpit si Snow White, kaya pinatakas niya ito. So nakarating si Snow White sa magical forest kung saan niya nakilala yung mga animals at syempre yung 7 dwarfs. Nakita rin muli ni Snow White si Jonathan na isa palang leader ng mga bandits. Dito, iniligtas siya ng mga bandits at saka ni Jonathan mula sa mga royal guards na nagtangkang ibalik siya sa Evil Queen. Nang makatakas sila mula sa mga royal guards, nagpasya si Jonathan na isakripisyo ang kanyang sarili, haharapin niya si Evil Queen at tatapusin ang buhay nito upang si Snow White na ang mamuno sa kanilang kaharian. Ngunit, nahuli ulit siya ni Evil Queen at siya ay kinulong sa dungeon. Nang malaman ni Evil Queen kung saan nagtatago si Snow White, siya ay nagpanggap na isang matandang babae na nagbebenta ng mga mansanas. Nagpunta si Evil Queen sa bahay ng mga 7 dwarfs at inoffer yung mansanas na dala niya kay Snow White. Nang kinagat ni Snow White yung mansana, siya ay nawalan ng malay at nakatulog. So ito yung tinatawag na sleeping death that will only be broken by a true love's first kiss. Sa kabilang banda, nakatakas naman si Jonathan sa tulong ng huntsman at pagdating niya doon sa bahay ng 7 dwarfs ay wala na si Snow White. So again, as we all know, he kissed Snow White and Snow White woke up. Sa pagising ni Snow White, gusto niya nang harapin yung reyna. Ayaw niya na ng delay pa. So nagbalik sila sa kaharian niya at matapang na hinarap si Evil Queen. Dahil sa kindness na ipinakita ni Snow White, yung mga ordinaryong tao kahit yung mga royal guards ay kumampi sa kanya. Nang dahil dito, nainis si Evil Queen, nag-walk out, bumalik sa kanyang magic mirror at binasag yung magic mirror niya. Ay biglang naglaho nang ma-absorb siya ng magic mirror. Ang ending, pinakasalan ni Snow White si Jonathan at siya ay naging reyna ng kanilang kaharian. Now, let's compare the 1937 classic sa 2025 version. Ano yung mga hindi ko nagustuhan at ano naman yung mga nagustuhan ko. Yung mga funny moments ng mga animals at ng mga dwarfs dun sa 1937 films, hindi siya visible dito sa 2025 version. There's an attempt nung nag-away-away yung mga dwarfs pero hindi siya enough para matawa ka. Unlike do sa 1937 version, nandun yung napakabagal na pagong pero effortful, kaya lang lagi pa rin na pag-iiwanan. Yung scene kung saan takot na takot yung mga dwarfs at pinilit nila si Dopey na akyatin yung kwarto nila para malaman kung sino yung nangahas na pumasok sa bahay nila. Yung pinuwersa nila si Grumpy na maligo bago sila makakain. At nung nawala sa sarili si Grumpy nung hinalikan siya ni Snow White sa noo niya.
Hindi ko rin nagustuhan yung mga additional characters like the Seven Bandits kasi napaka-underdeveloped nila. Yung mga roles nila, actually pwede nang si Jonathan na lang lahat yung gumanap eh. They can be removed and nothing will change dun sa plot. Then, the CGI dwarfs. Nung nakita ko sila sa trailer, akala ko okay naman yung mga itsura nila. Siguro nag-i-exaggerate lang yung mga tao dahil galit sila sa Snow White as a whole. Pero nung napanood ko yung movie, habang tumatagal mo silang tinititigan, nakakatakot pala talaga yung mga itsura ng Seven Dwarfs. Mas mabuti pala talaga na nag-hire na lang sila ng mga totoong tao. At kung nakakatakot yung Seven Dwarfs, kabaligtaran naman yung itsura nung Reyna nung nag-transform na siya into an old lady. Hindi ako natakot sa kanya. Compared sa 1937 film, yung tawa pa lang niya, yung itsura niya, yung mata niya, kahit yung mga mahabang daliri niya, nakakatakot. Dito wale, para lang siyang ordinaryong matandang babae. Pero kung meron ako mga hindi nagustuhan, meron din naman ako mga nagustuhan. You may disagree with me, lalo na kung fan ka ng classic, pero para sa akin, mas nagustuhan ko yung change na ginawa sa 2025 version when it comes to romance. Instead of Snow White waiting for her prince and dreaming about true love, mas gusto niyang mabawi yung kanyang kingdom from the evil queen at mapabuti yung buhay ng mga nasasakupan nila. Doon kasi sa 1937 film, wala talagang intensyon si Snow White na kalabanin yung evil queen. Ang greatest goal lang niya ay mahanap ang kanyang prince. Yung isa pa sa nagustuhan ko sa bagong Snow White ay may character agency si Snow White. Ano ba yung character agency? Ibig sabihin, si Snow White ay gumagawa ng aksyon at desisyon to move the plot forward. Instead na yung plot yung pinupush siya o ginagawa siyang punching bag. Like nung tinulungan niya yung Seven Bandits against the Royal Guards kaya sila nakatakas. Instead na sumunod siya sa utos ni Jonathan na iligtas yung sarili niya, nagstay siya at gumawa ng paraan para makatulong sa kanila. Isang halimbawa rin ay yung pinilit ni Snow White na makabalik sa kanyang kaharian upang harapin yung Reyna. At pinakita niya sa mga tao kung ano yung kindness na kailangan ng kaharian nila para mamuhay sila ng mapayapa at matiwasay. Doon kasi sa 1937 classic, si Snow White yung pinupush ng mga external events instead na siya yung gumokontrol dun sa plot. Gaya nung ending, dumating si Prince, hinalikan si Snow White, nagising si Snow White months after na defeat na si Evil Queen. Kumbaga tapos na, resolve na yung problem nila nung nagkita sila uli. Wala silang parehong partisipasyon para ma-defeat yung Evil Queen. Yung mga dwarfs tsaka yung mga animals lang yung dahilan para mapunta si Evil Queen o yung old lady dun sa edge ng cliff at makidlatan siya at mahulog siya. Isa pa sa nagustuhan ko sa bagong Snow White ay yung decent na screen time between Snow White and Jonathan para meron silang romantic development, para justifiable naman pag sinabing in love na sila sa isa't isa. Doon kasi sa 1937 film, si Snow White at si Prince, nag-meet lang sila at the beginning of the story, tas nagkanta-kantahan sila. Tapos nag-meet na lang sila ulit nung tapos na yung problema, resolve na yung issue, wala na yung Evil Queen. So walang romantic development between the two of them. Naiintindihan ko naman na noong 1937, yung mga ganitong klaseng romance is effective na o nakakakilig na. Pero sa modern day storytelling, mas mainam na yung dalawang intended romantic couple ay merong screen time together. Yung ipapakita mo yung struggle nila together at kung paano sila magiging stronger together para ma-build up yung feelings nila for each other. Halimbawa, sa drama, dapat merong breakup. Tapos dun sa time apart nila together, they're gonna miss each other and they're gonna realize that they wanna be with each other again. Kung action o fantasy naman, dapat isa sa kanila ay willing mag-sacrifice ng buhay nila para i-save yung isa from danger. Gaya ng ginawa ni Jonathan sa movie na to, for Snow White 3 times. Una, nung pinapatakas niya si Snow White nung dumating yung mga royal guards sa gubat, at siya at yung mga kasama niya mga bandits ang makikipaglaban sa mga ito. Pangalawa, nung sinalo niya yung arrow na intended for Snow White. At pangatlo, nung bumalik siya mag-isa sa kaharian, upang harapin yung Reyna at iligpit ang buhay na to para si Snow White na ang mamuno sa kanilang kaharian. Kung fan ka nung classic na Snow White, hindi mo magugustuhan talaga tong movie na to kasi ang daming changes. Pero if you're someone who's open to these changes, baka ma-enjoy mo siya.
Ang movie na 'to ay nagpapaalala na hindi mo dapat iasa sa iba ang lahat ng mga bagay. Dapat umaksyon ka rin para ipaglaban kung ano ang para sa'yo at kung ano ang sa tingin mo ay makabubuti para sa mga taong nasa paligid mo. Don't let external events happening around you turn you into a punching bag. Take actions, write your own story, and control your own destiny.